Good morning! What's up mga mom? She's my Mary here with the crisis. Ayan. Mama! O diba? Ang aga-aga para ako. Haggard na haggard na. Can I Yes. water the plants? Yes, go ahead. Okay. Ang aga-aga haggardness na tayo. Kasi sa wakas, sa umaraw na napagkaganda-ganda dito sa aming village. And maaga pa lang, nung nakita ko na sumikat na yung araw, ako'y nag-prepare kagad for laundry day. Ayan. Kasi 2 linggo rin siyang makulimlim at walang araw. Nagtry akong maglaba. Pero inabot ng ilang araw din. Inabot ng ilang araw din bago na matuyo. So, ngayon, madali ang laba tayo. Bigyan ko lang sinana ng tubig. Nora, what are you doing there? I'm just gonna water the plants a bit. Yan. Every morning kasi yan dinigdigan. Water. Hold on, I'll give you. Go. Little bit. Okay. I put a little bit. I put more a little bit. Yeah, okay. Kahapon, But pakaganda ng araw ngayon. So, kaya, maaga pa lang, nagsalang na ako ng labahin sa wakas. Ayan. Okay. Yung sound ko, sinisipon ako kasi napakalamig sa gabi. Hindi ako masyadong makatulog. Dahil, yung pagka humihinga ko, pumapasok sa loob yung sobrang lamig. So, nagbabara talaga yung ilong ko. Kahit nakatalukbong ako, hindi naman ako makahinga. So, kailangan kong ilabas yung mukha ko para may hangin. Pero sobrang tinamaan ako ng lamig na. Ay, nako. But it's okay. Kasi kailangan kong masanay. Kasi kailangan masanay sa lamig, di ba? Mama! Ayan. Okay. O, di ba kahapon, nanggaling kami sa clinic. Kuha ako ng blood test. Grabe hanggang ngayon, masakit pa rin siya. Nung chinek ko nung umaga, grabe yung pasa. Grabe siya. Ayan. Masakit pa rin siya actually. Ayan, oh. Nabugbog, diba? At ito yan, hanggang dito yan. Ang sakit niya talaga. Ang sakit ng Okay. Ito yung tusok sa akin. Oh. Tapos ito, umabot dito yung blood clot. Kaya pala sabi ko kahapon, habang nagluluto kami ni Mama Dad, ang bigat ka ako ng kamay ko, parang nangangalay, ang sakit yung buong braso. Yung naramdaman ko to nung nagpa-injection ako ng HEPA sa Dubai. Yung buong braso mo, as in, ang sakit, ngalay na ngalay. Tapos ngayon ko lang ulit naramdaman siya nitong pagkuha ng dugo. Sabi ko, napakabigat naman ang kamay nung nag-extract na yun. Yung pala, so sobrang talagang nabugbog siya. Alam niyo, feeling ko nangyari dito. Hindi niya na-hit talaga yung veins. Kasi nung pag-pull niya, nung injection, nung karayo, nung syringe, pag-pull niya nung syringe, walang ang tagal bago makuha bago lumabas yung dugo. So, feeling ko, hindi niya na-hit talaga yung veins, pero pinilit niya kasi 3 beses niya pinuli, tsaka may nag-extract na dugo. Kaya siguro bugbog siya. Feeling ko, hindi niya na-hit yung pinaka-veins. Kasi parang nagmamadali yung nag-extract ng dugo. Tapos, basta, nagmamadali siya na wala namang kasunod na na pasyente.
So, ewan ko kung anong nangyari sa kanya, ba't nagmamadali siya. Kaya ngayon, hanggang ngayon masakit siya. Pero carry bells. Malakas tayo mga mami. So, yun nga. Uso rin pala dito yung paluwagan. Pero dito, ang paluwagan dito gamit sa bahay. Yun yung mga pinagkakaabalahan ng mga babae. Puro mga gamit sa bahay. Kaya pala sabi ko, siguro ito yung ginagawa nila. Kako, kasi halos lahat ng bahay, yung magkakapareho yung gamit, pati mga display. Sabi ko, parang meron din ganito saan. Yun pala. Sasabi ni Firas, yung mga nakikita mong display sa bahay, mga gamit, sometimes, it's their gift from their wedding, which is you will see it. Sabi niya ganun, kasi, ibig sabihin, pag nakita mo to sa bahay mo, at may nakita kang ganito rin sa bahay ng iba, ibig sabihin isang tao lang daw ang nagbigay mo. Nakakatawa. Tapos, yun nga, pati nga rin pala yung paluwagan style nila. Balik ka kagad, ha? Ayan. At ako'y pasok na muna't sinisilip ko kung may kuryente pa. Kasi, binuksan ko yung heater. At the same time, naglalaba pa rin ako. Kaya, kailangan ko i-check baka mamaya ma-overload na yung aking ginagamit na kuryente. Diba? Mahirap na. I already open. Ano? I already open. Mama, here. Ano to? Thank you, baby. Kiss mama. Oh, wait. Come here. Nawala na yung kuryente, so kailangan ko nang patingin yung heater. Sana lang nag-init yung tubig. Good luck sa akin. Good luck sa akin, hindi siya uminit. Ang buhay nating mga mami. Araw-araw. Yung mga stay-home mom natin. Parang every single kwarto meron kang gagawin. Hindi natatapos yung mga ginagawa mo. Akala nila, pag stay home mom ka, wala kang ginagawa, relax ka lang, lagi ka lang nakahilata, lagi ka lang nakaupo, cellphone. Ang hindi nila alam, hindi nahihinto yung utak mo. Dahil ang dami-dami mo kung gagawin, meron kang mga naiiwan na hindi mo natapos sa isang araw. Diba? Pagmulat mo, titignan mo yung mga anak mo, pupukol ba sila, nakakatulog ba sila na maayos. Minsan nga kahit tulog na lahat babangon ka pa, sisilipin mo kung okay sila.
Tapos ikaw ako marunong magising. Mag-iisip ka na kung ano kakainin nila for breakfast. Hanggat kaya mo umpisahan yung mga dapat mong umpisahan na gagawin mo sa araw na yun para maaga mo matapos. Di ba? Yung everyday na, alam mo yung mahirap sa araw-araw na iniisip mo. Ano yung kakainin ng pamilya mo, ng mga anak mo, ng asawa mo. Everyday. Ayun yung napakahirap na problema everyday. Yung every na tatanong, so anong gusto mo kainin? Anong kakainin natin? Anong for lunch? Anong for dinner? Hindi ba tapos hanggang yung issue, di ba? Ito pa lang. Tapos na tayo magsampay, no? So, guys, naggawa pala ako ng pandesal. My own pandesal. First time kong gumawa ng pandesal. So, isinala ko siya dun sa oven, dun sa fireplace, para hindi na ako maggastos ng gas, di ba? So, ayan. Oh. Di ba? Titikman natin ngayon kung malambot ba siya. Taste test. At pag successful ito, i-share ko sa inyo yung ginawa ko. Yung recipe ko. So, let's see. Itong isa nag-crack, siguro sa pagkakaroll ko. Ayan. So, let's see this one. Ito yung mga piso-piso ba? Piso-pisong halaga ng ng pandesal sa atin. So, yung likod, ayan, nag-toast siya. Hindi ko lang siya masyadong naabatan kasi gumagawa rin ako dito sa kusina. So, let's see. Mainit. Mainit pa. Ayan. Oh. Wow. Wow. Masarap to. Usok-usok pa. Nakita niyo ba yung usok-usok na yan? Malambot. Malambot ang loob natin. Ay, hindi siya Ibig sabihin, may kulang. But let's see. First time ko lang naman gumawa ng pandesal. Pero in fairness, masarap na siya. Namiss ko na yung pandesal sa akin. Masarap. Hindi ko kasi siya nilagyan ng egg ng itlog. So siguro next time maglalagay ako ng itlog. Para masarap siya lalo. Maglasa yung niya. No? Sarap. Asa ng kape? Kape! Masarap siya sa kape. Wait lang. Ito ang kape. Ito yung na-miss ko yung sasaw-saw lang sa kape. The best. Yung kape at pandesal lang. Tapos malamig yung panahon. Solve na. Solve! Patok nga pala tong pandesal na to sa abroad. Kasi alam niyo kung bakit. Yung hotel na pinagtatrabahuhan namin before, yung Atlantis. Kung masa-search nyo yun, Atlantis The Palm Dubai. Doon kami galing ni Feras. Doon nag-start lang lahat. So, sorry. Ang sarap, hindi ko mapigilan eh. So, dahil sa room service ako nag-start, merong in-offer na free breakfast ang hotel sa mga guest
Depende yun sa booking nila. Depende yun sa booking nila. So, common na common yun sa breakfast package na meron kang bread basket. May Filipino chef sa Atlantis na gumawa ng pandesal. And pinatry niya sa mga restaurant. Which is, nakakatuwa. Kasi, pag nakikita ng mga guest na meron ng pandesal, yun ang unang-una talaga nauubos at yun ang nire-request nila palagi. Sa buffet breakfast at sa room service. Lagi yun ang hinahanap nila. Hanggang sa nakasama na siya sa bread basket talaga. Kasi kung tutuusin, ang bread basket ng international is nagko-consist ng croissant, ng baguette, and what do you call this? Ciabatta bread, and nakalimutan ko na yung bread nito. Ang tagal na kasi. And meron silang bun lang. Dinner roll, yun lang. But simula nung sinama nila yung pandesal sa bread basket, lagi na siyang hinahanap ng guest. So, di ba? Imagine nyo, internationally notice ang sariling atin ang pandesal. Kahit yung asawa ng tita ko na Italian, pandesal talaga ang hinahanap niya pag nasa Pilipinas siya. Tapos lalagyan lang niya ng butter. Salt na siya doon. Yun na yung breakfast niya. Tsaka coffee. Yun lang. Sarap. Sumasasaw na ako sa kape, di ba? Mag-experiment pa ako. Pasasarapin pa natin to. Hindi ko muna i-share yung recipe na to. Kasi alam ko, meron pa akong maidadagdag dito. Wala ko sa dalawang tinapay nun. At dahil nilagang manok ang request ni Nana, yan ang ginawa natin. Tara, papakainin ko muna si Nana. So thank you so much guys for sharing this moment with me, and please subscribe to our channel and give me a like on this video. Also, click the bell button to give you notification or update you to our newly uploaded videos. Alright, thank you so much for watching guys. God bless. Mwah! Bye!